Ito, matindi talaga itong si Alan Peter Cayetano. Binastos mga kababayan ang ombudsman. Pinapasabpi na ng ombudsman ngayon ang CCTV nang nangyari po doon sa Senado pero ayaw isurrender nitong si Alan Peter Cayetano. Inignore niya po ito mga kababayan. At itinatago po nila yung talagang CCTV. Bakit ayaw nilang isurrender? Dahil maraming makikita? Dahil maraming mapapatunayan? Well, kahit hindi nyo naman po isurrender yung CCTV, ay may nakuha na po na mga footages galing po sa ating media na kung saan napagtagpi-tagpi na po nila mga kababayan yung nangyari ngayon or nangyari noong May 13 mga kababayan dyan po sa Senado. Mga kapuso, lumilinaw na kung bakit sinabi ng NBI na wala silang tao sa loob ng Senado nang magkaputukan. Sa mga oras na iyon, nasa GSIS office pa sila, nakadikit ng Senado. May video po tayo ng mga nagaganap sa pwesto nila. Okay. Ang kanilang punto de vista, tinutukan ni John Consulta. John! Emil, nasa GSS compound ang mga ahente ng NBI 1 oras bago naganap ang palitan ng putok. Magkahati kasi, Emil, no, sa isang gusali ang tanggapan ng Senado at ang GSIS. Ayon, Emil, sa NBI ay pag-secure sa GSIS at hindi pag-aasol sa Senado ang pakay ng kanilang mga ahente. Anong status dyan, sir? Pupunta kami. Diyan sa Gituan. Yan o, maliwanag na nandun talaga sila sa GSIS. Putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Oh, nung habang nagpapaputok yung usaa, nasa labas sila. Para di tamaan ng bala na bumabagsak malapit daw sa kanilang... Eto mga kababayan, hindi pa yan maliwanag. Hindi pa yan maliwanag. Dito, tinitingnan pa lang. Konti-konti nila na binubuo yung mga pangyayari. Pero sa susunod na video, ay ipapakita na talaga kung ano po ang tunay na nangyari. Although ito ay mga captured lang at hindi po motion, hindi po video. Pero makikita mamaya yung oras na talagang... magsasabi na sinungaling talaga itong si General Aplasca. Sa labas, eh? Miss Thailand, nasa Miss Thailand. Okay, solo. Oh. Ang layo nila. Nandun talaga sila sa GSIS. Nasa labas pa sila. Ma'am LB Sumera. Sa aming vantage point sa may gate 1 ng GSIS, biglang nag-react ang nakaposting NBI agents. Iiwan niya, boss? Iiwan yung van? Oh. Ito yung mga nanggaling sa loob na nakaposte pero wala silang hawak na mga barel, di ba? Wala yung hawak na barel. Sila yung nagdi-drill. Hello. Oh. Sandali lang, ma'am. Sumisecure lang kami. Sumisecure lang. Nagkakaputukan. May sniper? Nung una, di patukoy kung sino ang nagpapaputok. Pero nakapwesto daw ang shooter sa may Senado. Gumanti ng putok ang NBI para ma-extract ang kanilang mga ahente. Pero di ito naging madali. Ito yung sinasabi ni NBI Melvin Matibag na nagpaputok ng at least 6 para mabitbit lang nila, may palabas nila yung kanilang mga kasama. Pero malayo dun sa target, mga kababayan, mamaya papakita ko sa inyo. Sa mahigit 1 oras na tensyon at putok ng baril, ang lahat ng NBI agents nasa GSIS compound lamang. Pero matapos ang palitan ng putok, sinabi ng isang ahente na pinutukan sila ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ayun pala yung pinutukan, sir. Ayun yung pinutukan mismo. Oo, yung class ka mismo. Iniresto rin ng mga tauhan ng OSA ang isang driver ng NBI. Nagpadala na ng abogado ang NBI para maasikaso ang reklamong isasampa laban sa kanya. Pero mo, driver lang mga kababayan, yun ang dinampot nila. Tapos naglabas na kagad sila ng statement na ang una daw nagpaputok ay itong si ang NBI daw. Kasi ito yung kinakalat mga kababayan ng mga DDS eh. Nakita ko pa yung post ng isang DDS na
Di ko alam ano ba nangyari doon, mga kababayan. Nag-AWOL ba 'yon o ano? Ito oh. Ang warning shot kanina, unang putok galing sa NBI. Ang warning shot kanina, unang putok galing sa NBI. Yun. So malinaw 'yon, NBI galing. A few Top moments Gun. later. Lumalabas po sa mga ulat na kayo yung unang nag-warning shot eh. Totoo po ba yan? At saka bakit? Bakit kayo nagpakawala ng warning shot? Totoo po naman po yung Mel. No? Yes. Bakit ho? Ba't, Ito po ano yung- ay kasama sa aming standard operational. Oh, 'di ba, mga kababayan? Tapos sinasabi ng mga DDS, sinasabi ni Alan Peter Cayetano doon sa kanilang kanilang Facebook Live na sila NBI ang umaatake sa kanila, NBI ang nagpapaputok sa kanila. Oh, iyan din yung kinakalat dahil syempre gaya-gaya po tumayang mga hinayupak na mga DDS na to. Kung ano yung sinabi ng mga DDS senator, ganun din yung sinasabi nila. Ngayon, umamin si Aplaska na sa kanya nang galing. Ito pa, mga ka-GP Natics, si Aplaska pala, wala naman pala talagang binabanatan. Wala naman pala talagang pinuputukan. Bakit? Dito, mga ka-GP Natics, sa dokumentaryo po ng bilyonaryo na nakuhanan dito, ay kitang-kita sa footage ng ibig sabihin meron pong CCTV talaga na nakuhanan na ayaw ilabas nitong mga senador. Ito po, mga ka-GP Natics, walang tao talaga sa oras na yon na binabaril nitong si Aplaska. Oh. Taliwas sa mga pahayag ni Suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska, nakakuha ang Billionaire News Channel ng resibo na may CCTV footages sa nangyaring barilan sa Senado. Narito, Di ba sabi niya wala daw CCTV, mga kababayan, kasi pinatago ni Jinggoy. Oh. ang exclusive Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Sa gumugulong na investigasyon ng mga otoridad sa May 13 shooting incident sa Senado, nakakuha ang Billionaire News Channel ng mga dokumentong posibleng makapagpatunay na mayroong CCTV footages na maaaring magbigay linaw sa totoong nangyari noong Miyerkules. Una na kasing sinabi ni Suspended Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska sa isang radio interview nitong Biyernes na wala silang mahanap na CCTV sa area kung saan umano nakaposisyon ng mga tauhan ng OSAA at Philippine Marines sa kasagsagan ng putukan. Biruin nyo, mga kababayan, sinabi niya wala sila nakuhang CCTV footages. Pero meron sa Senado ang nagbigay ng kopya. Okay? Merong nagtraidor sa Senado na nagbigay ng kopya dito po sa mga reporter natin para patunayan na nagsisinungaling itong si Aplaska. Kaya nga ayaw nilang ibigay, ayaw nila tanggapin ang sabpina ng ombudsman kasi may mga tinatago itong mga to. Mabuti na lang may nagtraidor sa kanila. Hindi ko alam kung pwede ko bang pangalanan. Ayon lang sa aking opinion, mga kababayan. Palagay ko ang nagbigay dito, kung hindi senador, baka yung dating Sergeant at Arms na tinanggal, no, pinalitan ni Aplaska. Anya pa, buntot lang daw ng kanilang tactical personnel ang nahagip ng CCTV. Pero sa mga larawang eksklusibong nakuha ng BNC na screenshots ng isang video camera sa Grabe oh. Ito yung lugar, mga kababayan. Ayan. Kung saan nakapwesto yung mga pulis. Kung nasan si Aplaska, ituturo ko po sa inyo at para makita ninyo. I mean, ma-figure out natin. Ito yung dulo. Kung nakikita nyo, mga kababayan, guguhitan ko lalagyan ko ng Ito yung dito nakapwesto sila Aplaska. Dito sa area na yan. Wala kasing bilog dito sa natin eh. Yan, eto sila. Diyan sila nakapwesto. So, nandyan din yung may salamin na binira nila. Okay, mga kababayan? So, lahat ito, mga Marines, OSAA, tapos mga pulis. So, dun sa pwesto na yon na binilugan ko, nandiyan si Aplaska. Nandiyan si Aplaska. Okay? So, nandiyan si Aplaska, mga ka-GP Natics. loob ng Senado, tila kitang-kita ang pwesto ng OSAA at Philippine Marines. Ayan, ito yon. Baguhin ko yung yung drawing natin na walang silbi. Andito yon sila, guys. So, ito yan. Nandyan sila Aplaska.
Nandyan sila Plaska sa area na yan. Nandyan din yung binaril nila. Nandyan din nakita yung mga salamin na merong mga tama ng barel, mga kababayan. Kung itutuloy natin yan, so dito pa lang makikita nyo, may CCTV footage. Sabi niya Plaska, wala daw. Wala daw na recover. Pero, di ba maliwanag nung sinabi ni Jinggoy, itago nyo yung CCTV. Di ba? So, iba ata yung pagkakaintindi siya tinago. Mukhang ginalaw. Mukhang talagang hindi na pinakita. So, kung titingnan nyo maigi, ayan po yung salamin. Di ba? Yan yung salamin. Yan yung pinagbabaril nila Plaska. Oh. Tapos yung tao, wala naman dyan mismo, dyan sa likod ng salamin. Alam nyo kung saan nakapwesto yung tao, guys? Malayo dyan. Marine sa area kung saan naganap ang putukan. Hagip dito ang mismong pinto na tinukoy ni ayan. Plaska kung saan niya umano kinumpronta ang NBI agents na nakita niyang nakapwesto sa labas. 7:46 PM ang nakasaad na timestamp ng footage. Tama yung report natin nung nakaraan. Kung anong oras nagkaputukan, ang nilagay natin na timestamp doon ay 7:45. Pero dito, 7:46. Ito rin ang oras kung kailan napaulat ang putukan noong Miyerkules. Okay. Eksklusibo ring nakuha ng BNC ang mga larawang mula naman sa video camera na nasa labas kung saan umano nakapwesto ang mga ahente ng NBI. Tinukoy din sa mga larawan kung saan nakatayo ang individual sa bahagi ng lugar na nagdudugtong sa GSIS at Senate Building. Okay, dyan lang po nakapwesto mga kababayan. Yung nagdudugtong ng Senate Building at GSIS. Pero sila, yung usaan nasa loob. Tapos ito pinaghihinalaan nila na meron daw threat para sa mga senador. Nasa labas lang, ang layo po. Napakalayo mga kababayan. Kaya napakasinungaling nitong si Plaska. Dapat lang talaga na ito po ay dapat nga sinibak na eh. Bakit pinagbigyan pa ng 6 na buwan? Personal na nakasama ang BNC nang ma-deploy ang NBI sa gusali ng GSIS. Binacktrack namin ang aming mga kuha noong araw na yon at ang camera na ito ay posibleng nakapwesto sa sulok sa labas ng opisina ng isang senador. Merong CCTV, mga kababayan, walang ligtas. Etong sila Plaska. 'Di ba? Isa lang ang ibig sabihin niyan kung bakit ayaw nilang ilabas yung CCTV dahil may tinatago. Dahil kung kayo ay walang tinatago, dapat magbigyan nyo kaagad yan. Bakit? Abab ba kayo sa batas? Nag-iimbestiga dito, mga kababayan. Ito, isa na naman tong kapag hindi po nila ibinigay yung kopya ng CCTV footages, kasama na naman po ito sa kaso ng obstruction of justice. 'Di ba? Nag-iimbestiga yung ating mga law enforcers tapos ayaw nyo na ilabas yung CCTV. Paano po makukumpleto ang report? Paano malalaman ang katotohanan? Paano malalaman kung sino ang nagsisinungaling? 'Di ba? Kaya nyo tinatago yan, kaya ayaw nyong ibigay dahil mapapatunayan na stage at scripted ang lahat ng mga pinagagawa ninyo. Una nang sinabi ni Plaska sa Facebook livestream ni Senator Jinggoy Estrada noong Miyerkules kung saan niya nakita ang NBI agents. Nasa lens ko kasi, malapit na sa natin, sa exit natin. Nakuha ng CCTV. May nakuha. Baka may makuha ko tayo mga recover. Itago niyo yung CCTV. Ang mga CCTV footage na ito ay may certification na pirmado mismo ni Plaska at ng Senate Integrated Electronics and Technical Section. Naisumite na rin umano ito. Malamang to, malaki ang matatanggap nito. Guys, palagay ko mayroon na silang usapan. Di ba may lumabas na balita na mayroon silang kasunduan ni Bato de la Rosa? Palagay ko ang kasunduan nila doon is kasunduan. Okay, bibigyan kita ng ganitong kalaking amount. Alam ko ang mangyayari sa'yo dito, masisibak ka na sa trabaho. Masisira talaga. So kung bibigyan kita, matanggal ka man sa trabaho, kahit humilata ka buong buhay mo, talagang kahit di ka na magtrabaho, humilata ka na lang dyan, magpalaki ka na lang ng bayag. Diba? Kahit kumain ka ng kumain dyan, kahit saan mo gustong pumunta, makakapunta ka. Sapat na itong pera ibibigay ko sa'yo bilang sakripisyo ng pagpapatakas mo at paggawa ng kwento para sa akin. Sa PNP.
Sinisikap pa ng Bilyonaryo News Channel na makuha ang panig ng OSAA tungkol sa mga nasabing larawan pero hindi pa sila sumasagot sa ngayon. Samantala, sa kanyang radio program ngayong Sabado, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na naglabas na raw ang kanyang opisina ng subpina sa Senado para makuha ang kopya ng mga CCTV pero tinanggihan umano ito. Una na niyang pinatawad Tinanggihan? Grabe, no? Talagang matitigas ito mga to. ng 6-month preventive suspension si Aplaska dahil sa nangyaring barilan. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Yan maliwanag, yung kanilang pagtanggi mga kababayan ay may it's tantamount na merong tinatago. It's tantamount mga kababayan na merong mga ginawa na maaring ito ay magsabi talaga na scripted at stage itong ginawa na drama dyan sa Senado. Kaya nga itong si Alan Peter Cayetano galit na galit sa simpleng pag-share ng post nitong si ES Ralph Recto. Dahil si Ralph Recto naniniwala doon sa post. Doon sa opinion ng isang ng Voice of the Millennials. Shinare niya po yun. Nagalit si Alan Peter Cayetano bakit daw hindi muna hintayin ang investigasyon. Anybody is entitled to their own opinion. Diba? So, hindi mo pwede silang pigilan na magsalita doon. That's based on doon sa kanilang observation. Kaya sila nakakapagsalita ng ganun. Sino ba naman kasi maniniwala dyan? Diba? Binigay ko na sa inyo yung mga dahilan kung bakit hindi tayo maniniwala. Meron bang mga kababayan na merong nangyaring gulo pero nagtatawanan? Meron bang mga tao na meron ng gulo dyan, you were under attack pero hindi pa rin kayo ini-evacuate ng inyong mga tao? Na hindi pa rin kayo maalis dyan sa premises? Tapos nakukuha nyo pang mag-Facebook Live na parang walang nangyayari? Although kayo ay nakasimango, hay ala, parang hindi na normal yung nangyayari dito, pinapaputukan na kami. 'Di ba? Pero kung tutusin, pag meron nangyayaring putukan na yan, mga kababayan, tumatakbo ka na yan habang nagla-live ka. Titingnan mo kung ano nangyayari, pero dun wala eh. 'Di ba? Very calm. Talagang wala akong na-feel na sila ay in state of shock. Even the aftershock, wala eh. So, paniniwalaan mo yun? Nasasabihin mo, totoo? Na we were under attack. Diba? Attack mo mukha mo. Drama lang yan, yung pinagsasabi mo. Ano yun?